Purihin ng Diyos sa oras na ito. Pagwalain ang bawat sa atin. Ang salita ng Diyos ang siyang laging laman ng ating video. Sa oras na ito ay babagi ko sa inyo ang kapangyarihan ng salita ng Diyos at ang kapangyarihan ng revelation, the power of God's word and the power of revelation. So, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay naa-activate sa pamagitan ng power of revelation. So, ano ang ibig sabihin nito? How to activate the power of God's word through the power of revelation. Bago ako mapagpatuloy, kaibigan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Ayon sa salita ng Diyos sa Psalms 119 verse 105, the word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So dito makikita natin yung two divine revelation of the Word of God. First the lamp, then the light. The one who gives light to the lamp is the oil. That's the revelation, comes from the Holy Spirit. And when you believe, when you receive, when you accept, then release the power, mararanasan natin yung the power of God's word through the power of revelation. Ang revelation, ito ay kaloob ng Diyos. It is one of the gifts, spiritual gifts, the works of the Holy Spirit to bring revelation, unveiling the deep things of God. Ang buhay natin ay binubuo ng mga pangyayari. Ang buhay natin ay sa araw-araw ng ating buhay, sa pamumuhay natin sa mundong ito, nakakasagupan natin ang iba't ibang sitwasyon. Minsan, dumarating sa atin ang sitwasyon na nagkakaroon tayo ng takot, nagkakaroon tayo ng pangamba, nagkakaroon tayo ng pag-aalala. At dahil dito, ang sabi ng salita ng Diyos, nananahan siya sa ating, we are the temple of God, we are the temple of the Holy Spirit. Then kapag ka napansin ng Holy Spirit na yung kanyang tahanan ay na babagabag, nagkakaroon ng kagalumihanan, nagkakaroon ng pag-aalala, dito ngayon kikilos at gagawa ang Holy Spirit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos through the power of revelation. Now, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, napakahalaga na ang bawat salita ng Diyos, pagkakalooban ng Diyos ng unawa, para ating magamit sa sitwasyon na ating hinaharap. That's the power of revelation, the power of God's word. Kaya nga, kapag hindi natin alam kung paano gumagawa ang Diyos sa kasalukuyan, kapag hindi natin alam kung paano natin malalaman kung ang buhay natin ay bahagi ang Diyos, kapag hindi natin alam, hindi rin natin alam kung ano ang kapangyarihan ng salita ng Diyos at ang kapangyarihan ng revelation. Ang revelation, ito'y salita ng Diyos na ibibigay sa atin na kanyang kinuha
mula sa kanyang salita upang ang kanyang salita na ating tinanggap at yung revelation ng salita na i-confirm sa kanyang sinalita, doon mare-release ang power. Ang tawag nito is the power of God's Word, the power of revelation. At yun ang mag-aalis ng kagulumihanan sa ating puso. Yun yung magbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa anumang alalahanin sa buhay na ito, upang bigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan na hindi malirip ng ating kaisipan. So ganito ang nangyayari sa ating buhay ngayon. Habang nabubuhay tayo, puno tayo ng mga alalahanin. Alalahanin sa pagtanda, sa pinansyal, sa mga pangyayari, alalahanin sa buhay ng pamilya o sa personal man na pangangatawan. At dito makikita natin na kung tayo ay mayroong salita ng Diyos, at kung mayroon tayong Diyos na ating sinasampalatayanan, kinakailangan nating maranasan na ang Diyos ay hindi kwento lamang. Hindi lamang titik na nakasulat sa papel, kundi siya ay totoo na Diyos, buhay na Diyos, na magiging bahagi ng ating buhay sa araw-araw. At ang buhay na ito na sinasamahan ng Diyos, na pinagpapala ng Diyos sa panahon na mayroong hilahil, problema na darating sa buhay ng isang tao, kinakailangan alam natin na kapag ang Diyos ay lumalapit sa atin, sapagkat sa paglapit ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit, ano ang sabi ng Panginoon? Sa pagdating sa inyo ng Holy Spirit, ipapakilala niya ang katotohanan. Dadalhin niya kayo sa buong katotohanan. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, ang Panginoong Hesus, ay katotohanan. So, ang ibig sabihin, at ang Panginoong Hesus ay siyang salita na naging laman. So, ang ibig sabihin ng ating pinag-uusapan ngayon is the power of God's Word, and the power of revelation is kailangan marunong tayong makinig. Sa Isaiah chapter 50 verse 4 to 5, ang sabi ng salita ng Diyos, sa patotoo ni Isaiah, binuksan ng Diyos ang kanyang espiritual na tenga para marinig ang tinig ng Diyos, para marinig kung paano nangungusap ang salita ng Diyos sa ating buhay, upang ang salitang ito ay maging lampara at maging ilawan sa ating landas. Kaya nga, ang bawat isa sa aking nasabi sa personal kong buhay ay dumating yung kagulumihanan, dumating yung pag-aalala, dumating yung takot, dumating yung pangamba. Ngunit bilang tao na may pagkakilala sa Diyos, bilang tao na may pagkaalam kung ano ang kalooban ng Diyos, at bilang tao na binigyan ng Diyos ng karanasan upang alisin ng Diyos yung kagulumihanan sa aking puso at isipan, kinakailangang dumating ang salita niya. Kinakailangang ibigay ang kanyang salita, at ang salitang ito ang magiging ilawan, alampara, at magiging ilawan sa aking landas na tinatahak upang pagtagumpayan ang kagulumihanan at ang pangamba at ang takot. So dahil dito, ang Diyos ay nagsalita, ang Diyos ay nagbigay ng word of revelation, nag-release ng power of revelation through the power of God's Word. So, kung hindi tayo kumakain ng salita ng Diyos, hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi tayo nag-aaral sa salita ng Diyos, paano natin malalaman na ang Diyos pala ay tumutulong sa atin kung paano tayo papagtagumpayin sa mga suliranin sa buhay na ito kung hindi natin siya kilala, kung hindi natin alam kung paano lumalapit ang Diyos sa buhay ng tao?
ang Diyos ay hindi natin nakikita. Maging ang mga salita na ating sinasabi ay hindi nakikita, pero ating naririnig at naintindihan ang mga salita na mula sa Diyos. Kaya nga, nang Diyos ay nagbigay sa kabila ng kagulumihanan, sinabi niya, hindi ka hahayaan na masunog sa apoy. Ang ibig sabihin, masusuong ngayon sa isang mabigat na sitwasyon na tila apoy ang pangamba at takot, sapagkat ang apoy ay may kapangyarihan upang supukin at mabaliwala ang lahat ng iyong pinaghirapan. So dito, kinakailangan dumating ang salita ng Diyos, yung tinatawag na the power of God's Word, then the power of revelation. So ang power of God's Word, ibinigay niya sa Book of Daniel. So the power of God's Word sa Daniel, ibinigay na yung tatlo, si Shadrach, si Meshach, si Abednego, na hindi sumunod sa kalooban ng isang paganong hari, bagkus tumindig at tumayo sa alituntunin ng Diyos, hindi nag-compromise, bagamat sila hinagis sa hudno, hindi sila nasupok. So that's the power of God's Word. So yung power of revelation, kailangan mong maintindihan. Dadalhin ka ng Diyos sa sitwasyon na kahalintulad sa pangyayari sa Bible, at kapag ito iyong nakita, kapag ito iyong sinampalatayanan, yung karanasan sa Bible, magiging karanasan mo na sa kabila ng sitwasyon na iyong hinaharap, hindi ka masusupok. Ang ibig sabihin, hindi mawawala ang lahat ng iyong pinaghirapan, dahil nang sila ihagis sa apoy, sinamahan sila ng Diyos. Kahit ang buhok nila ay hindi nang lubot, hindi nang amoy, sapagkat kasama nila ang kapangyarihan ng salita ng Diyos at ang kapangyarihan ng revelation. So ganun po gumagawa ang Diyos. Sa ganun po kumikilos ang Diyos. Ang kinakailangan lang natin is kilalanin natin siya, sampalatayanan natin siya, at magkaroon tayo ng pagnanais lumapit sa presensya ng Diyos, sa halamanan ng Diyos sa Bible. So makikita natin na kapag dumating naman yung sitwasyon natin na alam natin na walang ibang makakatulong kundi ang Diyos lang, darating ang Diyos para tulungan tayo. That's the power of God's Word. That's the power of revelation. So hindi pa basta-basta sa unang release ng power ng Diyos, sapagkat pag malaki na yung nagiging problema, hindi makakaya ng isang revelation lamang. Kinakailangang susuportahan pa yan ng Diyos para tumibay, tumatag ang iyong kalooban, sapagkat mayroon tayong tatlong bahagi: spirit, soul, body. So ang ibig sabihin yan, kapag ang kagulumihanan natin ay nasa spirit, sa spirit rin naman ibibigay ng Diyos yung power of God's Word and power of revelation. So pag dumating naman doon sa punto ng sa solis na sa ating kaluluwa na yung kagulumihanan, ibibigay naman ng Diyos yung revelation, the power of God's Word, the power of revelation, sa pamamagitan ng salita din ng Diyos. So dito sa Daniel, maganda ang ginawa ng Diyos, sapagkat pangalawang sinabi ng Diyos. Una, sinabi niya, hindi ka hayaan na masunog sa apoy. That's the power of revelation. That's the revelation word. So para mo maintindihan kung saan yung salitang yan, ibinigay ng Diyos yung Daniel chapter 3, na kung saan si Shadrach, si Meshach at Abednego hindi nasupok ng apoy. So yun yung power of God's Word and power of revelation. Yung power of revelation, yun yung personal nating tinanggap na salita buhat sa Diyos. At kapag ito ay ating sinampalatayanan, ito ay ating hinawakan, ito ay power, kapangyarihan, para tayo papagtagumpayin sa anumang suliranin, problema, pagkabahala, pagkatakot, pangamba, meron sa ating puso. So dito, ang ikalawa na sinabi ng Diyos, dahil unang sinabi ng Diyos na ampat ng konti, at may natitira pa, dahil yung kaluluwa natin likas itong maalalahanin.
likas na mapanglawin ang ating kaluluwa dahil sa kasalanan. Then, sa ikalawang bahagi, sinabi ng Diyos, hindi ka hahayaan na lalapain ng leon. So, ang ibig sabihin, marami ang umuungal. Ang dyablo sabi, ang dyablo na inyong kaaway ay tulad sa leon na umuungal na naghahanap ng kanyang masisila. Ngunit the power of God's Word ibinigay sa Daniel 6 at ang power of revelation ay ibinigay din sa pamamagitan ng salitang ganito, hindi ka hahayaan na lapain ng leon. So, ang ibig sabihin, lahat ng mga negative na sinasabi ng tao, lahat na negative na posible kapag wala ang salita ng Diyos ay magiging malaking epekto nito para panghinaan ka ng loob, para panghinaan ang iyong kalooban at makubkub ka ng takot sa pagharap sa mga bagay na ito. Kaya ang salita ng Diyos ay nagpahayag ng sabi niya, hindi ka hayaan na lapain ng leon. So, naampat na wala yung ikalawang bahagi ng pag-aalala. Ngunit sa aking sinabi, meron tayo yung tatlong bahagi, spirit, soul, and body, ayon sa 1 Thessalonians 5:23. Na meron tayong spirit, soul, and body. At ang bawat isa niyan ay meron siyang realm ng function. Na kapag yan ay nagsabay-sabay, na nagulumihanan, papasok yung depression. Papasok ngayon yung anxiety. Papasok ngayon yung worries. Dahil tatlo na sila nagsasabay-sabay na nababahala sa kalooban ng tao. Yung kanyang physical, yung kanyang kaluluwa, at yung kanyang espiritu. So yun na yung magiging problematic na ang tao kapag yun ay nagsabay-sabay. Ngunit salamat sa Diyos dahil ibinigay din naman yung salita sa ikatlo upang payapain yung aking physical realm na kung saan nais kubkubin ng pagkabalisa, ng pagkatakot at ng pangamba. Kaya dumating ang power of God's Word sa Marcos chapter 4 verse 35 to 41, na kung saan ang Panginoong Diyos at ang kanyang mga alagad nasa bangka papunta sa isang lugar at bumangon ang bagyo at natakot ang mga alagad samantalang ang Panginoong Diyos ay natutulog. At ginising nila ang Panginoong Diyos. Ang sabi, Guro, tulungan mo kami. Malulunod na tayo, mapapahamak na tayo. Tumayo ang Panginoong Diyos, sinaway ang hangin, nagsalita doon sa alon ng dagat, pumayapa ang alon ng dagat, pumayapa ang hangin. That's the power of God's Word. Then the power of revelation ay ito. Hindi ka hahayaan na malunod sa unos ng buhay. So sa pamamagitan ng tatlong salitang ito, my spirit, my soul, and my body, totally complete free from the spirit of darkness hovering from my spirit, soul, and body doon sa pagkabahala, sa kagulumihanan, sa pangamba at takot sa lahat ng bagay na ito na aking napagdaanan. So may babahagi ko ang bagay na ito dahil ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. So kinakailangan lang natin makilala ang Diyos. Ang buhay na walang hanggan ay ang makilala natin ang tunay na Diyos na pinagmumula ng buhay sa John chapter 17 verse 3, na makilala nila ikaw na tunay na Diyos at si Kristo Jesus na iyong sinugo. Yun ang buhay na walang hanggan. So yung nagbibigay buhay sa salita ng Diyos, yun ang nagbibigay ng buhay sa revelation knowledge, the power of the Word of God and the power of revelation. So salamat sa Diyos sa pagkakataon na binigay na makapagbahagi sa inyo ng the power of God's Word
the power of revelation. So, ang bawat isa sa atin ay may kinakaharap na problema. Kanya-kanyang suliranin natin kinakaharap. At kung ano man yan, lumapit tayo sa Diyos. The Word of God is powerful. Ayon sa Hebrews chapter 4 verse 12, the Word of God is like the two-edged sword, tulad sa tabak na magkabilay talim, na anuman ay kaya niyang wasakin, kaya niyang gupuin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. At ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay ang katuwang nito ay ang the power of revelation is to release the power of God for our total victory against the devil. Sa Diyos ang papuri, kaibigan ko, ikaw ay napagpala sa ating video. Huwag kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Ang pag-subscribe ay napakalaking bagay para makapagpatuloy tayo sa pagbabahagi ng mga salita ng Diyos. Salita ng Diyos na may buhay, salita ng Diyos na may kapangyarihan na tutulong sa atin sa araw-araw ng ating buhay. Habang tayo naghihintay sa maluwalhating pag-asa ang pagbabalik ng ating Panginoon. Sa Diyos ang papuri, subscribe na po.